Yo, what's up guys? So this is Miljini and Barwell, and for today's video, aalamin natin kung tuwing kailan ba talaga natin gagamitin si vacation mode para makahabol sa 55% processing rate sa Kaisita. Keep on watching! So ayun guys, kung first time ka lang napadpad sa channel natin, and of course, don't forget to subscribe the YouTube channel and like the video and share natin to sa mga kapwa natin sellers sa Kaisitaw. So ayun guys, still napakarami pa rin nagtatanong sa atin kung kailan ba talaga natin gagamitin si vacation mode para makahabol sa 55% processing rate sa Kaisitaw. Sana all. As far as I know, so nabanggit ko na rin yun dito sa YouTube channel natin. So ilan sa mga videos natin siguro, ilalagay ko na lang yung thumbnail sa screen na to para mapanood nyo rin yung video na yon kasi napakalaking bagay ang video na yon para magawa natin lahat at maabot natin yung 55% sa Kaisitaw para iwas tayo sa violation. So, para sa mga bagong sailors natin sa Kaisitaw and of course, para na rin sa mga old sailors natin. So, alam naman natin or siguro aware naman siguro tayo na meron tayong 7 times na paggamit ng vacation mode in 1 month and the total of 168 hours. So, it means kung sakaling gagamitin natin si vacation mode ng tuloy-tuloy, so meron tayong 1 week or 7 days. So ayun guys, ituturo natin sa inyo kung paano natin ma-maximize at magamit ng tama si vacation mode para lagi natin mahihit si 55% processing rate sa Kaisitaw. So ayun guys, siguro aware naman siguro ang lahat na meron tayong dalawang evaluation na dapat ipapasa sa pagiging sealer ni Sitaw. Every 16th of the month and every last day of the month. So, tip number 1, so mag-on tayo ng vacation mode every cell. So, ibig sabihin, every 3-3, 4-4, 5-5, so maglaan tayo ng 1 day na vacation mode for that particular day. So, sa Sitaw kasi, is almost the same lang yung principle niya pagdating kay Shopee, Lazada, TikTok. Bakit? Kasi every sale, aasahan mo na matatambakan ka talaga ng pending orders. So, dapat in that day, so kailangan natin mag-on ng vacation mode para hindi tayo masyado matambakan ng napakaraming pending orders. So, tip number 2, so sa first evaluation which is every 16th of the month, so dapat mag-focus tayo sa bagay niyon. Ibig sabihin, lahat ng pending orders na dumating this month, so yan yung ipa-priority ko. Para mas maaga kong mahihit si 55% processing rate in above. Para pagdating ng 16th of the month, hindi ako mahihirapan na maabot si 55%. So, tip number 3, kung sakaling medyo malayo ka pa sa 55% processing rate before 16th of the month, let's say 3 days na lang, mag-16th of the month na. So, that 3 days, so gamitin natin, let's say 14, 15, 16. So, ibig sabihin, yung tatlong 3 days na yan, so kailangan i-open natin sa vacation mode, 14 pa lang. 15, 16, so makapag-ipon ka ng pera kasi of course may bumabalik ng pera niyan sa wallet balance mo. So yung money na yun, yan yung gagamitin natin para sa mga pending orders ng this month. So kung para mahabol natin siya, para before magpatak ng 16th of the month, so marireach natin si 55% and above. So yung overall ng na-consume natin na vacation mode is 4 times na or naka 4 days na tayo, which is yung 14, 15, and 16 and yung every cell. So naka 4 days na tayo and may natitira lang tayo 3 days. So tip number 4, let's say, di ba nakapasa na tayo sa first evaluation which is yung 16th of the month. So after that, mag-focus naman tayo sa second evaluation. So, since mayroon tayong 3 days or 3 times na paggamit ng vacation mode, so gagamitin natin siya every 28, 29, 30. So, let's say this month is hanggang 30 lang. So, gamitin natin yung 3 days na yon para before mag next month, so pasado na tayo sa second evaluation which is yung 55%. So, tip number 5, this is palaging nangyayari sa case ko. So, in-open ko lang yung vacation mode kapag every cell. So, yun nga yung nabanggit ko every 2, 2, 3, 3, 4, 4, ganon, 5, 5. Doon ko lang siya nagagamit.
And then, kapag napapansin ko sa store ko na medyo malaki-laki palagi ang balik ng or pag-return ng money, capital with profit, always ko lang inoobserbahan yung pagpasok ng pending orders at saka yung pagtaas ng processing rate ko. So once na dumating ang every 16th of the month and then hindi ko pa rin nagamit yung vacation mode, ang gagawin ko, ilalaan ko siya sa second evaluation. So since naabot ko yung 55% and above sa first evaluation without using vacation mode, so para hindi masasayang yung vacation mode ko, nilalaan ko siya para sa second evaluation. So in that case, so ginagamit ko yung natitira kong vacation mode every 25, 26, 27, 28, 29, 30. So, since 6 days yung natitira kong vacation mode, so gagamitin ko yun sa day na yon para hindi sayang yung vacation mode ko, para malaki yung palagi yung balik ng pera sa akin. Since that time, from 25 to 30, walang papasok na orders sa akin. So, ibig sabihin, nag-focus na ako doon sa mga pending orders na hindi pa na-process that month. Para pagdating ng next month, at least, kunti na lang yung ipaprocess ko kung sakali man. Kung kaya pa man i-process, so ipaprocess ko na yon kung kunti na lang natitira. If hindi siya kaya, so hahayaan ko na yon at always kong ipapriority yung month ng pending orders na yun. So, ayun guys, yan yung ways ko kung paano ko i-maximize yung vacation mode ko, kung paano ko siya ginagamit ayon sa sitwasyon na meron ako. So, yan yung paraan or yung method na gumagana sa akin at sa mga affiliates ko. So, yan yung i-share ko sa inyo. So, maaaring yung methods ko na yon is different from other sellers. So, ayun, depende na lang kung paano natin i-maximize ng tama yung vacation mode natin. Pero in that case, kung sakaling gusto mong gayahin yung case ko, gayahin yung paano ko i-maximize yung vacation mode ko, so you can apply naman sa store mo, sa sarili mo. So walang problema doon. So yung akin is sinishare ko lang yung mga tips ng nalalaman ko, so based sa experience ko. So ayun guys, before tayo magtapos, so I wanna say thank you for those who subscribes sa YouTube channel natin, and of course sa mga new sailor sa Sitaw. So welcome to industry or welcome to this world. So kung may mga tanong kayo na hindi nyo kayang masagot or kung wala kayong mapagtatanong so you can comment down sa ating comment section. So sasagutin ko yan. So I don't care kung affiliates kita or hindi. So ang akin lang, gusto ko lang tumulong sa inyo, of course, sa mga especially sa mga baguhan. So ayun guys, before tayo magtapos, so nais ko lang magpasalamat sa mga subscribers na to. So naka 700 subscribers na po tayo, and 300 subscribers na lang po yung hahabulin natin para ma-reach natin yung 1,000 subscribers. So as of now, so naka 715 subscribers na po tayo sa ating YouTube channel. And of course, thank you sa lahat ng mga sumuporta, sa mga nag-like sa videos natin, sa mga nag-watch. Thank you guys. So lubos ako nagpapasalamat sa inyo, of course. That's it. Thank you for watching. God bless as always. Life is a masterpiece in the making, and you are the artist of your destiny. Embrace each brushstroke of time, for they blend together to create a tapestry of experiences uniquely yours. Remember, life is not about the destination. It's about savoring the journey. Embrace the present moment, for it's the only time you truly possess. The adventure awaits. Go forth and make it extraordinary.